inatake na naman ng Chinese Coast Guard ang ating mga bata dyan sa West Philippine Sea. And this time, it's different. This time, it's different. Not one, but two Coast Guard ships ang nag-water cannon sa napakaliit na barko o na bangka na Onaiza May 4. Dalawang barko talaga, guys. Kawawa yung Onaiza May 4. Grabe, panoorin natin tong balita. Kaninang umaga lang nangyari to, guys. Pinagtulungan na namang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard ang ating resupply vessel sa Ayungin Shoal. Hinarang, ginitgit at muntik pang banggain ng China ang ating bangka. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Alas 6 ng umaga kanina, makikita sa videong ito na inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Oh, wait lang ha. Former Spokes Attorney Harry Roque, baka naman may masabi ka pa dito. Obvious naman na si China yung humarang sa harapan ng barko, ng bangka. Baka naman. Baka sabihin mo na naman, nasa right side, starboard side, dapat tayo yung nag-yield, etc. etc. Starboard yan. Gilan ako. Gigil? Nakakagigil talaga, guys. Promise, nakakagigil talaga yung mga pro-China people. Ay, talaga, nakakagigil. Sa kinalaki-lakihan ng karagatan dyan sa West Philippine Sea, pipiliin talaga ng Chinese Coast Guard na harangin yung maliit na bangka natin. Antipaklong. Port side daw yung kaliwa. Tama nga, port side nga. Kasi yung sinabi kasi ni former Spokes Harry Roque, yun ang lagi daw na ginagawa ng China is nasa starboard side sila, sa right side. So parang dahil right-hand drive, dapat daw ikaw yung mag-yield. Parang ganun. Hindi naman to freedom of navigation ng usapan eh. Ang pinag-uusapan dito, hinaharang talaga. Kumbaga sa kalsada, gawin nating illustration yung kalsada. Kumbaga sa kalsada, hinabol ng isang kotse at hinarangan yung harap. Yun ang usapan dito. Hindi ito freedom of navigation na dadaan lang siya, tahimik na dadaan na ganun, etc. etc. Hindi ganun. Ang delikadong pagtawid ng isang barko ng China Coast Guard sa harap ng Philippine supply vessel na Onaiza May 4. Patungo sa Ayungin Shoal ang Onaiza May 4 para magsagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. As usual, tayo ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Wala pong remittance fees yan, mga kotsero, number 1. At number 2, kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong unang padala. Diba? Panalo. Ito pala. Ayan. Ang gagawin nyo lang, mga kotsero, ay download ng Sendwave app sa inyong mga telepono, ilagay yung bank account details, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs! Bandang alas 7 ng umaga, reverse blocking maneuver naman ang ginawa ng China Coast Guard. Spokes Harry Roque, baka naman gusto mong i-analyze din to. Nakalampas na yung barko ng China, umatras. Baka naman kasalanan ng Pilipinas kaya umatras. Baka kasalanan uli ng Pilipinas, no? Umatras eh. At muntik pa nitong mabangga ang ating bangka. Hindi dyan nakontento ang China. Mag-aalas 8 nang simulan nilang bombahin ng tubig ang mas maliit na Onaiza May 4. Pilit umiwas ang ating bangka pero binuntutan pa rin ito ng China habang patuloy ang pambobomba nila ng... Torny, ano to? Paki-explain. Ano ba? Bakit hinahabol? Akala ko ba dapat freedom of navigation lang. Tatawid lang, di ba? Pati nahabol yung barko natin, bangka natin pala. Di pa nga barko bangka. Tubig. Hanggang sa malapitan ng inatake ng water cannon ng ating resupply boat.
Ilang minuto pa, makikitang dalawang barko na ng China ang pinagtutulungang bombahin ng tubig ang ating bangka. Buy one, take one. May pagkakataon pang nakagitgita ng resupply boat ng Pilipinas ang China habang patuloy ang pagwa-water cannon. Ang tensyong yan sa dagat tumagal ng 1 oras at nagdulot ng malaking pinsala sa ating supply vessel. Ang Onaiza May 4 ay ang parehong sasakyang pandagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong March 5. Makalipas ang 1 oras, nakalapit ang isa pa nating barko na BRP Cabra sa Onaiza May 4 para tulungan ang mga sakay nito. Sa kabila ng mga pangharas, nakarating ang Onaiza May 4 malapit sa BRP Sierra Madre. Sakay ng inflatable boat, matagumpay na iniabot ng mga tauhan ng Philippine Navy ang mga supply. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa nilang resupply mission para mapanatili ang military presence at patuloy na protektahan ang ating soberanya sa ating exclusive economic zone. Pero sa isang pahayag, giniit ng China Coast Guard na tayo raw ang may paglabag, naghahamon at gumagawa ng Tignan nyo, tigas talaga ng mukha ng China. The Philippine side took the opportunity to infringe, provoke, and cause trouble, deliberately undermining the peace and stability of the South China Sea. Alam mo yung nakita akong post kanina, yung binabayaran ng 1 million. Nakita akong post kanina, yung binabayaran ng 1 million. Sabi niya, wala naman talagang West Philippine Sea, ang meron lang South China Sea. Come on. Come on. So, ibig sabihin yung Indian Ocean, pag-aari ng India? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Indian Ocean, pag-aari ng India? Paano yung Black Sea? Walang may-ari kasi walang bansa na kapangalan eh. Black Sea. Meron bang country na pangalan ay Black? Parang wala yata. Nakananti pa ko. 1M bayad? Sulit ah. Paano yung Red Sea? Paano yung Red Sea? Sino may-ari ng Red Sea? Meron bang bansa pangalan Red? Sabi nga na Senator Amy, nakakaloka. Sabi ni Sephiroth Crescent. Gusto ko to. Coach, palitan na rin ang pangalan ng Pilipinas, gawing Pacific para pag-aari buong Pacific Ocean. Gusto ko yan. Oo nga, palitan na natin ang pangalan ng Pilipinas to Pacific. Di ba? Wala naman talagang West Philippine Sea, ang meron lang ay South China Sea. The heck? Meron pa Dead Sea. Sino yung nagkamay ng Dead Sea? Ayan, si Noel. Meron pa Dead Sea. Diba? Diba? Pag-aari ng patay. Mga zombie. Pag-aari ng zombie. Diyos ko, nakakatawa. Sobra. Bakit sila ganyan mag-isip? Promise. Nagtataka talaga ako, promise. Bakit ganun? So sila, pwede sila maging sarcastic. Tapos nung ako yung naging sarcastic na pwede naman nating syolohin yan, ay nagwala ang bakla. Nagwala ang bakla. Anak ka ng tipaklong. Ay, anyway. Yan yung gaano kalapit yan. Sasabihin na naman ni Attorney Harry Roque yan, nasa right side ang Chinese Coast Guard, dapat tumigil ang barko ng Pilipinas. My goodness. Diba? Parang yung pagtatanggol nila sa China, parang pagtatanggol nila kay Digong, walang logic.
ang hirap sakyan kasi walang ano eh, it defies even logic, guys. Sobra. Ang tindi, talo pa ang milagro. Ang mga milagro hindi mo na ipapaliwanag. Pero yung pagtatanggol kay Digong, mas mahirap ipaliwanag, promise. Diba? Kaya kapag parte ka ng grupo nila, kapag ikaw ay parte ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes, kailangan talaga masyado kang creative. Kailangan mataas ang iyong creativity, imagination. Kasi kailangan mo yun para pagtanggol si Digong. Creativity and imagination. Diyos ko! Nyet! Ganun eh. Ganun ang kailangan mo para pagtanggol si Digong, guys. Creativity and imagination. Pustahan na nanonood si 1M ngayon. Hindi ako magtataka. Baka isa siya dun sa mga na-block ko kanina. Gumamit lang pala ng ibang account. Ang tindi, guys. Nakakaloka. Tuloy natin. Gulo para masirang kapayapaan sa South China Sea. Pinanindigan din nilang legal at profesional ang ginawa nilang pagharang at pagtaboy sa ating barko. Wow, ang professional pala nito, no? Ang professional, nakadikit na yung barko nyo. Ayop! Ayon sa National Security Council, ang insidenteng ito ay patunay lang na walang kinikilalang international law ang China. Kasunod ng insidente, makikipagpulong daw ang National Task Force on West Philippine Sea kay Executive Secretary Lucas Bersamin at sa National Security Council para bumuo ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang ating susunod na hakbang. Mariin namang kinundi na ng atin ito koalisyon ang anilay agresibong aksyon ng China sa ating mga barko. Hinimok nito ang pamahalaan na ipatawag si Chinese Ambassador Wang Shidian para humingi ng paumanhin sa nangyari o di kay umalis na ng bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhan. Grabe to. Talagang ini-escalate na nila. Dati isang barko lang. Tapos dati hindi madalas yung water cannoning. Ngayon, every time may enkwentro, kailangan may water cannon. Ngayon. Dati, haharangan lang. Diba? Ganyan-ganyan lang before. Pero ngayon hindi na. Kailangan may water cannon. At saka mga kotsero, yung paggamit mo ng 2 Coast Guard ships na may 2 water cannon, aiming at 1 small boat, parang may intention ka na palubugin yung barko. Bangka pala, bangka. Parang may intention ka ng palubugin yung bangka. Which shows another thing. It also shows na pikon na rin ang China sa Pilipinas. Pikon na rin ng China sa Pilipinas. Pero syempre, habang napipikon sila, ini-escalate yung nangyayari. Anyway. Ito yung statement ng tawag dito, ng ating National Security Council. Ay nga, kinuwento lang nila kung ano yung nangyari. Tapos, nakarating naman daw yung ating mga bata sa Navy diyan sa Westfield, sa BRP Sierra Madre. Tapos, the Philippines will not be deterred. Nasa ilalim. Ang liit, no? Pasensya na kung di na mabasa. The Philippines will not be deterred by veiled threats or hostility from exercising our legal rights over our maritime. Teka, baka dito sa taas medyo may malaki. Wait. Ayoko nung ako lang nagbabasa. Ito. Wait lang. Patahan ko lang yung ilalim ng statement. Kay J. Tariela to eh. Yan. Ito mas malaki. Ito sabi, the Philippines will not be deterred by veiled threats or hostility from exercising our legal rights over our maritime zones, including Ayungin Shoal, which forms part of our EEZ and continental shelf. We demand that China demonstrate in deeds and not in words that it is responsible and trustworthy member of the international community. Asa?
Kasa tayong gagawin ng China yan. Wala naman paki China sa Pilipinas eh. Tapos nakakatawa, ang gusto ng China, pakialaman natin sila. Kailangan i-consider natin ang feelings nila. What the heck? We don't have to. Alam nyo, ang pinakamasakla pa dito, mga kotsero. Ayun, wait. Bago ako pumunta doon. Ito pa yung isa, oh. Alam nyo kung bakit na-double whammy yung barko natin? Kasi, binox in yung isang Coast Guard ship. Nakatakas naman to. 2 maritime militia, isang Coast Guard ship. Box in siya, oh. Former spokes Harry Roque, attorney, baka meron kang comment dito. Total naman ang hilig mong mag-illustration ng parang sa kalsada. Sa kalsada kaya ano kaya itsura nito? 'Di ba? Ano kayang moves to sa kalsada? Alam ko ginagawa lang to sa kalsada pag may huhulihin kang kriminal eh. Tapos, nung nakatakas lang itong si Philippine Coast Guard sa gitna, saka lang niya na-assistihan si Onaiza May. Saka lang niya natulungan si Onaiza May. Imagine. Who the heck? Ay, naka. Tapos ang malungkot dito, mga kotsero, meron tayong mga kapwa Pilipino na nagsasabi na nakakatakot daw yung mga statement ni PBBM. Nakakatakot daw yung mga statement niya. Bakit? Kasi, bakit siya naglalabas ng statement na ang West Philippine Sea, ang South China Sea pala. Ang South China Sea, parang part of our territorial waters. Hindi po siya parte ng ating territorial waters. Ang ating territorial waters po ay 12 nautical miles lamang. Ganun. Bakit gagamitin ang salitang territory? Wala tayong karapatan na tawagin teritoryo natin yan. Hindi natin teritoryo yan. Ganun magsalita. Alam nyo mga kotsero, kahit alam nyo, si PBBM, hindi niya kiniklaim na teritoryo yan. Kung papanoorin nyo yung mga interviews niya tungkol sa West Philippine Sea, ang lagi niyang sinasabi, territory and sovereign rights. Nung narinig ko nung sinabi yun, iniisip ko agad, bakit ito pa rin yung litanya nyo? Mag-update na kayo dyan. Update na. Kasi, hindi na magwo-work yung propaganda nyo nung nakaupo si Digong sa gusto nyo maging propaganda ngayon. Hindi na uubra yan. Kasi ganito, mamaya pupuntahan natin yung legal basis. Pero dito muna, punta muna tayo dun sa logic ng teritoryo. Okay. Bakit si China kiniklaim niya na teritoryo ang West Philippine Sea? Kung hindi pala pwedeng gawing teritoryo yan, bakit si China kiniklaim niya yan as territory? Diba? Nasa decision nga yun ng Permanent Court of Arbitration eh. Uulitin ko na naman. Uulit-ulitin ko talaga to hanggat hindi to sumasaksak sa utak ng bawat Pilipino. Kailangan marinig natin to eh. Kailangan marinig natin to mga kotsero. Ito ay West Philippine Sea. Number 1. Ito ay within the 200 nautical miles ng Pilipinas. Meaning, ito ay dahil nasa 200 nautical miles ng ating bansa, ito ay ating exclusive economic zone. At sa exclusive economic zone, kahit hindi teritoryo yan, tayo ang may karapatan na gumamit ng resources dyan. Ang excuse pa nung naringgan ko, bakit di natin nirerespeto ang freedom of navigation ng China? What the heck? Sinong freedom of navigation ang hindi narespeto dito?
What the hell are you smoking? Diyan sa kampo nyo. Example, sinong freedom of navigation nang hindi na respeto dito? Sige nga, pakisagot. West Philip, EEZ lang natin yan. Wala tayong karapatan na bantayan yan. Wala tayong karapatan na ganyan-ganyan. O bakit si China nagbabantay dyan? Naalala ko lahat ng sinabi eh. Nanggigil ako eh. Sorry kung medyo medyo nanggigigil ako. Pero kasi mga kotsero naman, wag na tayong bulahin lahat. Bakit natin pinipigilan ang freedom of navigation ng China? O bakit ang Pilipinas hindi nyo naisip? Yung freedom of navigation ng Pilipinas hindi nyo naisip? Hindi natin territorial waters yan. Wala tayong karapatan na angkinin na teritoryo yan. O bakit si China? Inaangkin niyang teritoryo yan. Anak kayo ng tipak ng kalahati. Agigil. Pili ko kakatokin ako ng bisis ko kasi napalakas na boses ko. Agigil kasi. Diyos ko naman. Talaga ba? Yan ang sasabihin nyo sa amin after ng 6 years nyo kami inuto kay Digong? Hindi ko talaga tatanggalin to pag uusapan freedom of navigation. Anak kayo ng tipaklong siya. Diba? Sabihin, may historical basis sila kasi noong 1940 something. Ganto, ganyan. Nansulat na sa mapa yan. Tapos matagal ng fishing ground yan ever since Qing Dynasty pa. O, ba't ang Pilipinas hindi? Hindi ba natin fishing ground yan? Maski panahon pa nung mga wala pang Kastila sa Pilipinas, fishing ground na natin yan. At saka yung mapa natin, 1700s pa lang, nandoon na ang West Philippines. Nandoon na yung mga isla sa West Philippines. What the heck? At saka siyempre, di ba, sinabi na nga dun sa Permanent Court of Arbitration decision na nung pumirma ka sa UNCLOS, wala ka ng claim. Kasi walang provision sa UNCLOS na nagsasabi na you may retain your historical rights. Walang ganon. Nakakainis. Nakakainis. Bakit ganyan? Ba't may mga Pilipinong ganyan? At bakit may mga Pilipino na pinapaniwalaan yan? It's an obvious lie. Sabihin na, nagmamagaling na naman yung Coach Jared yan, di naman marunong yan, etc. Basahin nyo kasi yung UNCLOS. Ayan o, basahin nyo yung UNCLOS. Ayan yung UNCLOS o. Try nyo kasing basahin paminsan-minsan. Ayan o, malinaw naman eh. Ayan o, archipelagic states, measurement, breadth of the territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, o etc. Meron pang hiwalayan na section o article pala para sa exclusive economic zone para dun lang. Try nyo basahin paminsan-minsan. Nakakainis. My goodness. Puntahan natin ha, para lang baka sabihin nyo, nagmamagaling ako. Alam nyo mga kotsero, hindi ako nagmamagaling. Nagbasa lang kasi ako. Ganun lang naman kasimple yun. Ayan Article 55. Natin, Article 55. Diyos ko. Ayan Laki, diba? Ayan ayan PAC. PAC, Exclusive Economic Zone, Part 5. PAC. Ayan Ha? Sovereign rights lang naman daw kasi. Sovereign rights lang naman daw ang pwede for exploring and exploiting and conserving the natural resources, etc. Oo, walang problema. Agree ako dyan. At least we agreed halfway. Kaso ang problema, na-explore ba natin, na-exploit ba natin, at nagagamit ba natin? Hindi!
Bakit? Kasi nga kini-claim na teritoryo ng China. Kahit wala silang karapatan na i-claim yan na teritoryo nila. Oh, ayan, oh. Oh. Nakasulat yan dyan lahat, oh. Rights and duties. Ay, wait lang, bago tayo pumunta dyan. Tingnan nyo, ha. Nagagalit sila, di ba? Bakit daw kasi nagtatayo tayo ng structure doon? Sa BRP Sierra Madre, sa may Ayungin, ano daw yan? Tawag dito, pag-aari daw yan ng China, territory daw yan ng China. Kasi nakasulat sa Article 56 ng UNCLOS kung saan signatory din ang China, jurisdiction as provided for the relevant provisions of this convention with regard to the establishment and use of artificial islands, installations, and structures. Ibig sabihin, mga kotsero, Pilipinas ang may karapatan, ang may jurisdiction na mag-establish ng artificial islands, installations, and structures. So, ba't kailangan nating irespeto ang opinion ng China pagdating dyan? Sabihin na naman ng mga Duterte Balahura supporters, nagmamagaling na naman. Hindi ako yung nagmamagaling kasi gumamit ako ng dokumento. Hindi ako nagre-rely sa stock knowledge o sa head knowledge. No, I don't, because my head can only retain so much information. Lang niya sa law school pa lang eh. Puno na yung utak ko ng kung ano-anong impormasyon eh. Kaya kailangan kong bumase sa dokumento. Ito yung magaling yung dokumento. Hindi ako. Ayan eh. Ayan eh oh. O eto, pati marine research, marine scientific research daw. Pwede ang Pilipinas. Bakit? It's our exclusive economic zone. Anong ginawa ng China recently? Ay, hindi pala yan. Sana yun? Binlock yung mga scientists natin sa Sandy Cay. Kahapon. Ito yung balita. Ay, saan yung balita? Ay, wala yung balita. O, basta yun. Sabi. Hindi ko pa na-download. The Philippine Coast Guard on Friday accused a Chinese vessel of dangerous maneuvers as it attempted to block Filipino scientists from reaching a reef in the South China Sea. Sandy Cay daw. Sandy Cay Reef. Sandy Cay 2. In the latest incident, a boat belonging to the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic BIFAR was taking marine scientists to the reef when a China Coast Guard vessel crossed its path, coming as close as 100 meters to the boat. Ang sabi. Tapos, nagwangwang ng 30 minutes para magtawag ng Chinese Maritime Militia. Nakasulat sa UNCLOS, Pilipinas ang pwedeng mag-scientific research. Bakit? Kasi nga, it is part of our exclusive economic zone. Hindi ako international relations expert. Pero ito is about international relations. This is international law. Hindi ko kailangan maging international relations expert para maintindihan ang ibig sabihin ng Article 55 at Article 56 ng UNCLOS. O tapos i-justify na naman nila. Kasi merong historical right ang ang China diyan, etc. Wala silang historical right diyan. Wala na. Nung pumirma sila sa UNCLOS, wala na. They've relinquished their historical claim nung pumirma sila sa UNCLOS. Kasi nung pumirma sila sa UNCLOS, meron doon, may provision doon na I will abide by the provisions of this treaty. May provision ba sa UNCLOS na nagsasabi na you may maintain your historical rights on... So mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe.
people. Siyempre, pagdating sa international community, may mga dynamics yan, mga iba't ibang relational dynamics yan, siyempre. And it's not up to me to decide kung ano yung dynamics na lalaroin ng Pilipinas. But, mga kakotsero, ito lang ang sa akin. Huwag nila tayong kumbinsihin na yung ginagawa ng China ay okay lang. Huwag nila tayong kumbinsihin na yung ginagawa ng China ay karapatan nila. Wala silang karapatan. According to international law and according to the decision of the Permanent Court of Arbitration, wala silang karapatan. Nakakainis kasi dyan, mga kotsero, yung pagsisinungaling nila. Yun yung nakakainis dyan. Lantaran tayong ginagawang tanga. Harap-harapan eh. O sana kung hindi eh. Harap-harapan tayong ginagawang tanga ng mga pro-China advocates. Sasabihin nila, hindi naman natin teritoryo yan. We cannot claim it as our territory. Yes, we cannot. But it is part of our exclusive economic zone, which is part of international law. Wala namang problema eh. Nababagabag kami kasi tinatawag ni presidente na territorial waters daw yung exclusive economic zone. Wala naman siya sinasabing ganun. Kayo lang nag-interpret na ganun. Alam niyo yung dito, ang I think the most hypocritical thing that they're doing is this. Sorry, I have to bring this up. I have to bring this back to VP Sara. Bakit? Kasi mga kakotsero, may pagganito siya. Meron siyang papuri sa ating army, sa ating hukbong sandatahan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang statement tungkol sa West Philippine Sea. The other half that is the most supported politician, yung kalahati ng UNITEAM na sinuportahan ng mayorya, no comment pa rin. Up until today. Wala pa rin. The only person other than PBBM who can actually unite the Filipinos. The other person who can actually unite the Filipinos to have one stand na magkaroon lang tayo ng iisang pananaw at iisang kinatatayuan dito sa issue ng West Philippine Sea ay siya pang tahimik. Si PBBM, alam na natin eh. We will not give up even a square inch. Alam na natin siya. So 50% ng Pilipino, go. Actually, 70% nga eh. 70% ng Pilipino, go. Sige, Mr. President, paglaban natin yung EEZ natin. Go kami dyan. 80% ng Pilipino sabi, susuportahan namin kayo, Mr. President, maski dyan sa pakikipag-partner mo sa Amerika. Go kami dyan, 80% ng Pilipino, according to survey. O yung 20% na pwedeng dalhin ni VP Sara, wala. Bakit? Tahimik siya. And she had the audacity to tell the Armed Forces of the Philippines, as your Vice President, I am with you in further strengthening our armed forces. I will continue to support our programs that aim to strengthen our defense and guarantee the security of our state. The audacity. Seriously, the audacity to even utter these words, to continue to support our programs that aim to strengthen our defense and guarantee the security of our state. The audacity. And you cannot even speak against China when it comes to the West Philippine Sea. Sorry, I have to bring it up. Alam ko medyo off topic si Sara dyan sa West Philippine Sea. Pero alam niyo mga kotsero, ulitin ko lang. Siya yung kalahati
ng Uniteam. Yung kalahati ng binoto ng mayorya. The biggest mandate in the Philippines. 31.5 million and 31.8 million. Silang dalawa. Si PBBM at si VP Sara. And the other half is doing his job and the other half is not. The audacity. Bibisita sa mga sa burol ng mga namatay na sundalo na inambush ng mga teroristang grupo. Pero tahimik sa West Philippines. Tapos the audacity that you have to say, mahalin natin ang Pilipinas, unahin natin ang Pilipinas, etc., etc. Oh my goodness. Alam niyo mga kotsero, mahalin talaga natin ang Pilipinas. We only have one Philippines. That's it. At syempre, yung mga pro-China advocates sasabihin lang, di garahin nyo. Gumera kayo. Lumabang kayo hanggang mamatay kayo. Wala kaming choice. Kasi dito kami nakatira. Wala kaming choice. Ulit-ulitin ko talaga yan hanggang tumatak sa utak yan ng mga ano. Wala kaming choice. Di ba ang politiko yan, si VP Sara may choice yan. Pag nagkagulo dito, lilipad ng China yan. O lilipad ng kung saan man. China, US, whatever. Tayo, maiwan tayo dito. Ayoko lang magpaka-tawag dito. Fearmonger. Yung ginagawa nila, kasi yung ginagawa nila fearmongering eh. Yung sinasabi nila na, kapag pumalag ka sa China, gigarahin tayo ng China, etc., etc. I don't think it will happen. But, alam nyo mas nakakatakot, mga kotsero? Yung paggising mo the following day, wala nang gobyerno. Dahil China na ang gobyerno. Yun ang mas nakakatakot. So mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page, Coach Jared or Coach Jared for now. Hintayin nyo lang after 60 days, babaguhin ko. Gamitin ko na yung pangalan ko. Tsaka, ayun. So I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you guys. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?